Sa dami ng activities sa buhay na pwedeng pagkaabalahan, maraming tao ang lito kung ano ang dapat unahin. Sa gitna ng mga nag-aagawang boses, mga plano o mga nais nating marating sa buhay, at sama mo na rin pati yung mga emotional pressures na dala-dala ng mga ito. Ang tanong, pwede pa rin ba tayo magkaroon ng kapayapaan sa isip? Okay, ikaw naman ay may pinagdadaan ng problema na hindi mawawala-wala sa alaala mo dahil, alam mo na, yung hindi madaling kalimutan kasi. At dahil dyan, lalo ka nag-aalala. Yung maski ikaw, hindi mo makontrol ang iyong reaction, kaya later ay tinatanong mo ang iyong sarili, ba't ko ba nasabi o nagawa yung mga yun? Well, kaibigan, may gustong sabihin ang Bible sa iyo sa ganitong usapin. Let's talk about that. Hello, I'm Gina Strabo III. Ako po ang Senior Pastor ng UVCC Church. Welcome to Speak to Inspire PGE. This is a podcast of the UVCC Church. At ang church po ay nasa Cubao, Quezon City. Here in this podcast, we inspire you through God's Word towards a meaningful life. Likewise, we aim na magkaroon tayong lahat ng awareness about mental health at talagang pagtagpuin yung maliit na pagkakahiwalay between mental health and biblical spirituality. So, once again, welcome to episode 23, Finding Peace in the Midst of Chaos. In this podcast, you will learn about entering and enjoying God's rest, yung peace of God. Pero by the way, hindi ito yung rest in peace. Ayaw natin nun. For now, ito yung klase, ang pag-uusapan natin, by the way, ito yung klase ng kapayapaan na hinahanap ng marami. Na yung iba, pinipeke, o iba naman ay ina-assume na yun na yun. Pero at the end of the day, again, bukod sa gabi na, yung kapayapaan na yun ay hindi pala yung hinahanap nila. So, there's so much na pwede nating mapag-usapan. Pero, pasimplihin natin sa pagsagot. Pasimplihin natin ang usapan na to sa pagsagot sa tanong. How do we find peace in the midst of chaos? And by the way, may mga questions under ito. So, stick with me. And by the way, if you're new to this podcast, please consider to follow or subscribe to Speak to Inspire PGE. In this podcast kasi, meron ito sa Spotify, meron itong sa Apple Podcast, at even sa YouTube. And konting balita lang muna sa atin. It's good news na if you will subscribe and share this, can help the ministry in reaching more people at ma-inspire ba natin sila. Kasi alam mo bakit, mga kapatid, sa itong taon na to, 2024, may almost 1,700 listeners na. Okay, yung that's how many times na pakinggan yung lahat ng podcast episodes for this year 2024. And 62% of those 1,700 listeners ay mga bago. So, share na at mag-subscribe pa. Okay, so new concept. God's peace is available to all people. Ulitin ko yan. God's peace is available to all people. Yung kapayapaan at yung kapahingahan na mula sa Diyos ay available sa lahat ng tao. And by the way, thank you pala kay Sevgi Salting of UVCC na nag-request ng idea na ito. Hindi ba ko lang yung title pero it's from you, sis, yung itong topic na to. Okay? So, para sa lahat, 4 quick questions para masagot natin yung how do we find peace in the midst of chaos. Mas maunawaan natin at masasagot natin to sa dulo. So, question number 1. If God's peace is available to all people, okay, kung available para sa lahat ng tao ang kapayapaan ng Diyos, bakit hindi lahat ng tao ay nakaranas ng kapayapaan? May mga nalulungkot, nalulumbay, may mga tao na depressed, anxious, fearful. Next question. Why do many people equate peace o ipinapareho yung kapayapaan sa pagkakaroon ng mas maraming pera at mas maraming material na bagay? Kumbaga,
Bakit nga naman ano? And the next question is, why is the act of manipulation robbing people of peace? Bakit ang gawa ng pagmamanipulate, pagkokontrol, ay ninanakawan ang mga tao na nagmamanipulate at nagkokontrol ng supposed to be kapayapaan para sa kanila? Next question ay, how can you find peace in the midst of all this chaos? Yan ang magandang sagutin natin. So, let's answer this question one by one. Unang question once again. If God's peace is available to all people, bakit hindi lahat ay may peace? Ito ang sagot. Ang kapayapaan or peace is a state of peace that is a blessing or favor from God. Ibig sabihin, hindi mo ito pinagtatrabahuan, kundi ito ay favor ng Diyos sa iyo. Kagabi, nag-uusap kami questions during this online Bible study with the young people ng UVCC at ang tanong ay, how do you find peace? Brethren, ang sagot ko lang dun sa tanong na yun kagabi ay, I do not find peace. Peace finds me. Yeah, totoo yun. Peace will find you because it's a favor from God. Pero of course, bago makuha yung favor na yun, hanapin ka ng peace na yun, may mga, may mga conditions, may mga dapat ilatag muna. Okay? So, let me read sa inyo ang John 14:27. Si Jesus Christ po nagsasalita rito. Sabi niya, peace I leave you, and my peace, ulitin ko. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Okay, so makikita nyo rito na kay Jesus Christ galing ang kapayapaan at siya ang nagbibigay ng kapayapaan. At sabi niya, hindi siya nagbibigay ng kapayapaan katulad ng daigdig. Kaya nga may mga fake peace, mayroong mga assumed peace, which is not from God kasi superficial lang. Pero pansinin natin, kung available ang peace sa lahat ng tao, what's keeping those people na makatanggap ng peace? Sa verse 27 ng chapter 14 ng John, binigay ni Jesus dalawang reason. Yung tinatawag na troubled heart or fearful heart. At sabi nga doon ni Jesus Christ, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So fear and being troubled o magulumihanan ay hadlang sa kapayapaan ng Diyos. Kasi bakit? Ang troubled heart is to become characterized by or indicative of distress or affliction or danger or need. Yung para bang ikaw ay aligaga, troubled ka kasi parang, may problema, mayroong affliction, mayroong panganib, may pangangailangan at dahil doon, you don't have peace kasi troubled ka. Hindi pwede magsama ang peace and troubled heart sa isang puso. Pangalawa, fearful heart. Ang fearful heart is to be lacking in conviction or boldness or courage. Kumbaga, maybe ang tao na to na may fearful heart, alam niya ng salita ng Diyos, pero nadadala siya ng emosyon niya, ng negative emotions niya, and maybe some other times, ng positive emotions. Alam niyo, gets niyo ako? So, again, ang hadlang na makatanggap tayo ng peaceful heart is yung magkaroon tayo ng troubled heart at fearful heart. Thus, we don't receive God's peace. Next question, why do many people equate peace? Alam mo yun? Parang pag may peace, dapat may pera ka at may material ka mga bagay. That is not peace. Sadly, tinuruan tayo ng mga ninuno siguro natin, ng mga tao sa paligid, the more money na meron ka, the more peaceful you have. Well, hindi natin sinasantabi na mahalaga ang pera. Kailangan natin ang pera. Pero hindi pera ang ibibigay ng kapayapaan. Hindi rin yung pinakabagong cellphone ang nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Diba? Every 6 months may lumalabas na bagong cellphone or less than. So, ibig sabihin, every time na lumipas ng 6 months, hindi na bagong cellphone mo. So, do you still have peace? Mm-hmm. So, naloko tayo mga kapatid, sa madaling salita, ng commercialism and materialism. At yung mga tao behind nun, yung mga
tao or mga maling tao na behind ng religion, behind even ng advertisement at mga materialism na concept. Tinatakaw tayo to have this, have that, you have this, you don't have that. Okay? At dagdag mo pa ang mga false teachings, false hopes, at ito pa, false peace. Kaya ngayon, magkakaproblema tayo. In-equate kasi natin na the more money, the more material things, more peace. That's not the case, mga kapatid. Pangatlong tanong, why is the act of manipulation robbing people of peace? Ito pa, minsan may mga taong may troubled heart, may fearful heart, kasi meron silang manipulative attitude. Okay, ano ba ang manipulation? Totoo ba na ang manipulation ay pwede kang pagnakawan ng kapayapaan at kagalakan? The answer is yes. Why? Because manipulative people are controlling people. They control everything. They want to control everything. At kapag ang mga manipulative people na to ay gumagana, minsan nawawala na yung pagiging tao ng tao. At naaagawan ng trabaho ang Holy Spirit at para na tayo nagiging Holy Spirit. Tayo na ang nagbabago sa tao. At minsan, ini-equate natin yun na mahina tayo pag hindi natin nabago ang tao. Minsan, meron akong counseling many years at many years kami nag-uusap. Later on, sinabihan niya ako, Pastor, hindi mo naman nabago yung wife ko. What? He sees me na ako ang magbabago sa asawa niya. Isip-isip din, mga kapatid. Hindi pastor ang nagbabago sa mga tao. It's the Holy Spirit. At depende sa obedience mo, sa obedience natin, sa pagpapakumbaba natin sa Holy Spirit, kung ikaw ay tunay nga na mababago. Manipulation, it means to control or influence someone in a skillful but dishonest way. Ibig sabihin, mahusay pero tuso, madaya. And they do not realize na namamanipulate yung mga feelings, na-manipulate yung emosyon, or na-manipulate yung mga outcomes. Kaya later on, nasa ng Holy Spirit? Tao ang nasunod, hindi ang Holy Spirit, hindi ang Diyos. At ang malungkot pa rito, pag may manipulation, ito ay unfair na pamamaraan para maabot natin yung ating naisin. At minsan, nagagamit yung manipulative attitude, manipulative spirit sa loob ng church. O sa loob minsan ng family. Kinakokontrol yung mga anak, kinakokontrol yung mga parents. Siguro sa mga interested pa dyan, alamin ninyo ang tinatawag na narcissism. Yung narcissistic attitude. Maganda yan, pero wala akong time para i-share yan. Pero dito lang tayo sa bakit ang mga tao na manipulative ay walang kapayapaan sa puso. Next po mga kapatid, para sa isang Christian, it should not be. Kasi, again, ulitin ko lang, inaagawan natin yung Holy Spirit at ginagamit natin yung authority natin at yung tinatawag na emotional reaction natin to manipulate people. Ang isa pang tawag dyan in the Bible is Jezebel spirit. Yung search nyo sa Bible, Jezebel is the wife of Ahab in the Old Testament. King Ahab, actually. Manipulation, sabi rito, of people is wrong. Nawawala ng peace yung taong nagmamanipulate, yung namamanipulate, nawawalan din ng peace, at ito pa, yung Holy Spirit na supposed to be magbigay ng peace sa iyo, especially kung ikaw ay Christian, hindi niya magawa. Because you are manipulating or you're being manipulated. Gets nyo mga kapatid? Pakinggan nyo ako mabuti mga kapatid. This is so important. And I've learned na ang kapayapaan ng Diyos cannot be gained in a manipulative way. Last question. How can you find peace in the midst of all the chaos? So, ito na ngayon yung practical side. Dalawang bagay lang ito mga kapatid. Go for the genuine peace or genuine peace, whichever man ang gusto mo dyan.
Pag genuine peace, hindi ito false peace na parang, alam mo na, pag mas maraming pera, mas maraming material na bagay, mas maraming tao na nagsasabi ng maganda sa'yo. That's peace. That's false peace. Ang genuine peace of God is something na igagawad ng Diyos sa'yo when you humbly come to Jesus, when you repent of your sins. Define natin yung repentance. Ang repentance is a continuous change of mindset and behavior. Kung ikaw ay nagre-repent, patuloy dapat na nagbabago ang iyong pag-uugali at ang iyong perspective or mindset. If that is the case, then God will favor you with peace. Amen ba? At ito pa, how can you find peace in the midst of chaos? Let people be people. Don't manipulate people. Love people. Don't condemn people. Forgive people. Don't control people. But give people the chance to obey God, Jesus, and the Holy Spirit in the way na gusto ng Panginoon para sa kanila. You can never manipulate and find peace. And you can never be manipulated at magkakaroon ka rin ng peace. Either way, lugi yung dalawa na yon. So, huwag mong agawan ng trabaho ang Holy Spirit. At ito pa, huwag kang mas mahigpit pa sa Diyos. Gets niyo ako? So, here's the challenge. Finding peace in the midst of chaos is letting God's peace find you as you bask in the river of God's presence, His Holy Spirit. Pag ikaw ay parang lumalungoy sa presensya ng Diyos, and then you just let go of things na gusto ng Panginoon na i-let go mo, and just trust Him and love Him and obey Him and just be in God's presence. Kaya importante dito yung daily devotions. Dapat araw-araw mayroon kang surrender sa Diyos. Let me pray for you, mga kapatid. Father, I pray for the people na nakikinig ng podcast na ito. And I pray for peace sa kanya. I pray for peace din sa lahat ng mga mabahaginan niya, mga mahal niya sa buhay. I pray for peace for every person, Lord, na maaabot ng podcast na ito. And I pray in Jesus' name, anumang negative na mga nangyari sa buhay namin, anumang manipulative people, anuman ang manipulation na nagawa sa amin, or kami mismo ay nagmanipulate, Lord, patawarin mo kami. Linisin mo kami. And teach us to let people be people and help us find genuine peace. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Again, brethren, thank you for listening. So, share and subscribe and be part of the growing family of listeners dito sa ating Speak to Inspire PGE. God bless you all. See you in the next podcast.